Isang masaya at pinagpalang araw sa bawat isa. Welcome po sa Acts Community Ministries. Pakisabi sa katabi mo, welcome. Praise the Lord. Ang kabutihan at kasaganaan ng Panginoon ay sumainyo. Yan. Lagi natin sinasabi na ang kabutihan ng Diyos, kasaganaan ng Panginoon, kasi naniniwala tayo doon. Naniniwala tayo na ang Diyos ay mabuti. Amen? Na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Siya ang Diyos na ang kanyang layunin ay napakabuti. No? Napakabuti ang kanyang plano ay hindi upang ikaw ay saktan or masira ang buhay, kundi ang kanyang plano ay magkaroon ka ng isang magandang kinabukasan sa Kanya. Karoon tayo ng pag-asa sa Kanya. Kaya ang Diyos ay Diyos ng kabutihan, Diyos ay Diyos ng pagpapala, Diyos siya ng pagmamahal, at nais niya na ang buhay natin ay patuloy na umangat at kanyang pagpalain. Bagamat may problema, may pagsubok, may atake, no, ng kaaway, pero ang Diyos natin ay nagmamahal sa atin. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang iba po ay nagtatanong bakit tinuturo natin, ipinapangaral natin yung abundance, yung kasaganaan, yung kagalingan, yung favor, yung blessing ng Panginoon. You know why? Because naniniwala tayo sa Diyos na nagpapala. Amen? Naniwala tayo sa Kanyang blessing. At mas madali nating maipapahayag or maipapangaral ang mabuting balita kapag nakita sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ang pagpapala ng Diyos nakita sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos nakita sa iyo. And that is why we believe that our God is the God of abundance, the God of prosperity. We believe that He is our Jehovah or Jehovah Rohi, that He is our shepherd. We believe that our God is Jehovah Jireh or Jehovah Jireh, meaning the Lord who provides. Siya ang Diyos na nagpo-provide. No? And the Bible says in Psalm 68 verse 19 that He daily loads us with benefits. Bless the Lord, praise the Lord, because He daily loads us with benefits. Araw-araw, meron siyang benepisyo. Bagamat araw-araw ay masasabi natin hindi lahat ng araw ay mabuti para sa atin, no? Pero araw-araw si Lord ay nagbibigay ng benefits. Benepisyo. No? Plural yon. Marami siyang benepisyo. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na nagmamahal. Diyos na nagpo-provide. He is our Jehovah Rapha, meaning He is the Lord who heals. Siya yung Panginoon na nagpapagaling ng ating spirito, ng ating kaluluwa, ng ating pong buhay. And we believe that our God is El Shaddai, meaning He is the Almighty God, the God who is more than enough. We believe that Jesus Christ is the source of God's love. No? Kaya pinapangaral natin to, tinuturo natin ito, na siya ang source ng pag-ibig ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, ang source ng biyaya ng Panginoon, ng favor ng Panginoon, of course, ng blessing, ng healing, ng kasaganaan, ng prosperity, ng success, at pagtatagumpay sa ating buhay. Therefore, we speak what we believe, and we believe what we speak. We receive them by faith. No? Tinatanggap natin yung by faith through the promise of the Holy Spirit. You see, mga kapatid, nais ng Diyos na patuloy natin itong maranasan. Ma-enjoy natin sa buhay yung fulfillment, yung kaganapan ng mga pangako ng Diyos. Because there is more for this year 2024. There is more. Pakisabi sa katabi mo, there is more. No? There is much more for this year 2024. And we need to believe that. Even though, no? Laging merong even though, because we still live in this world na laging merong pagsubok, laging may atake ng kaaway. And that's why we need to stand firm. No? Maging matibay po tayo. And because we believe that our God is siya yung nagpo-provide, siya yung nagpo-protect, at ginagamit niya binibigay niya yung protection, yung provision niya based sa kanyang covenant. Mga kapatid, 2 salita lamang sa buong buhay ko na nagbigay ng matinding impression sa akin.
Una, yung salitang born again. The first time na narinig ko yung word na born again when I was 18, talagang nag-sink in na yung spirit ko. At talagang inaral ko yon at naintindihan ko yung being born again or being born in the Spirit. Pangalawa, itong covenant. God impressed in my heart to remain us, to focus, to obey His covenant. Kasi ang covenant ng Diyos, doon nakapaloob ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Panginoon, lahat ng isipin mong kabutihan sa buhay mo, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, nakapaloob sa Kanyang covenant. And we need to remain, to focus on God's covenant. Because God's abundance of grace, mercy, blessing ni Lord, favor niya, healing niya, prosperity niya, yung kanyang kapayapaan, yung fruitfulness, yung success, yung victory sa buhay ay nakakonect sa kanyang covenant. And the Bible says in Psalm chapter 50 verse 15 to 16 na if you are not obeying or you are not the one who obey, no? Hindi ka sumusunod or hindi ka nanatili sa kanyang covenant, don't claim it. Kasi yung pangako ng Diyos, yung pagpapala ng Panginoon nakapaloob sa kanyang covenant. Lahat ng pagpapala ng Diyos, lahat ng kabutihan ng Diyos, lahat ng biyaya ng Panginoon, lahat ng isipin natin mabuti nakapaloob sa covenant ng Diyos. That is why God said in Isaiah 54 verse 10, sabi diyan, though the mountains be shaken, bagamat ang mga bundok ay mayanig, bagamat merong mga pagyanig, merong shaking sa buhay ng isang tao, may matinding pagsubok, bagamat ang mga bundok mayanig, ang mga burol ay malipat matanggal sila, ngunit ang walang kapantay na pag-ibig ng Diyos ay hindi mayayanig. The unfailing love of God will not be shaken, nor my covenant of peace, sabi niya, be removed. No? Hindi maalis yung tipan ng kapayapaan sa buhay ng isang tao na pinagkalooban ng Panginoon sapagkat siya ang Diyos na nahabag. Amen? That covenant of peace is the covenant of shalom, which means covenant of completeness, welfare, health, prosperity, favor, calmness, and happiness. Nang ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang covenant, ng kanyang tipan, ng kapayapaan, nakapaloob doon yung word na shalom, na ang ibig sabihin, completeness, wholeness, nakapaloob doon yung favor ng Panginoon. Kaya sa kanyang tipan, nakapaloob ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Yung welfare, yung well-being, yung wholeness sa buhay natin, yung matinding kapayapaan at kasiyahan sa buhay natin. Sa maraming tao, naghahangad ng ganyang klase ng buhay. Ngunit mga kapatid, yung ganyang klase ng buhay ay nakapaloob sa mga pangako at benepisyo na base sa covenant ng Diyos. Base dito. Amen? Kaya kung nagmamahal tayo sa salita ng Diyos, nagmamahal tayo sa covenant o sa tipan ng Panginoon, patuloy mong mararanasan yung pag-iingat at pangunguna at patnubay ng Diyos sa iyong buhay. Amen? That's why I encourage everyone to remain, to focus doon sa Word, doon sa covenant ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay nanatili doon, talagang mararanasan natin ito. Again, in Isaiah chapter 55, verse 3, God said, incline your ear, meaning listen, and come to me, and hear me, so that your soul may live. Sabi ni Lord yan, lapit kayo sa akin, makinig kayo sa akin, upang ang inyong kaluluwa, ikaw ay mabuhay. And I will make an everlasting covenant with you, according to the faithful mercies promised and shown to David. Si David, during his time, he experienced the mercy of God. He experienced the compassion of God. He's a man of the covenant. At kaya rito, sinabi rito na kapag ikaw ay nakinig, lumapit ka sa Panginoon, sabi rito, mabubuhay ka. Your soul shall live. When God said, your soul shall live, it means your soul shall be restored to life.
You will be restored to life. You will be restored to health. Then you will be revived. And then you will be refreshed. And then you will live prosperously. So yung prosperity, yung blessing, yung favor, yung goodness ni Lord, no, nakapaloob dun sa paglapit sa Panginoon at pagkilala sa kanyang covenant. Are you with me? So, napakahalaga ito mga kapatid, na ang lahat ng pangako ng Diyos ay nakapaloob sa kanyang covenant. That is why when I studied covenant, nakita ko doon na ang Diyos gagalaw lamang sa buhay ng isang tao. Ang Diyos magpo-provide sa isang tao kapag yung taong yon nananatili siya sa covenant, sa tipan. Again, in Jeremiah 32, verse 40, God said, "And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good." God said, "I will make an everlasting covenant." At sabi niya, hindi ako hihiwalay sa paggawa ng mabuti. I will not turn away from doing them good, but I will put my fear, God's holy fear, meaning yung reverence sa Kanya, ilalagay sa puso ng mga sumasampalataya sa Kanya, so that they will not depart from me. That is the word of the Lord. When God said He will not turn away from doing good, it means that God is committed to release His blessings and favor to those who have reverence of Him. No, committed ang Diyos na talagang ang Diyos siya obliged siya or naka-bind siya sa kanyang salita. Na kapag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Kung ano nakapaloob sa kanyang tipan, gagawin niya dahil pinangako niya yon. And God wants us to experience His blessings and His favor sa buhay natin. So yung goodness na yon, yung blessing na yon, it is through obedience by faith. Paniniwala natin sa Diyos, paniniwala natin sa Kanyang salita dahil sa ating covenant relationship sa Kanya. Amen? Nasusundan po ninyo ako? Kaya napakahalaga po ng covenant. Kaya sabi ko kanina, dalawang salita, ang narinig ko at naintindihan ko na talagang nag-sink in sa akin, yung word na born again, that you are born in the Spirit, and that the word covenant, na kapag naintindihan mo, inaral mo yung covenant, makikita mo na ang Diyos lalong magiging mabuti sa iyo. Pero kapag meron tinatawag na pag-break o pagsuway sa covenant, napipigati ang Diyos. So nasa atin ngayon, nakasalalay, yung pagkilala, yung pananampalataya, yung pagsunod sa kanyang covenant. And today, mga kapatid, nais kong mangusap sa inyo sa paksang si Jesus ang katiyakan ng covenant. Jesus is the assurance. The reason why God gave us the promise, the reason why God extended His blessings and His favor, it is through Jesus Christ. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Let us read the Bible in Hebrews chapter 7, verse 22. It says, "By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant." Si Jesus ang naging katiyakan ng mas mabuting tipan. Siya yung katiyakan. Siya yung kasiguruhan ng mga pangako ng Diyos, ng tipan ng Panginoon. Now, what does surety mean? Ano ba ibig sabihin ng surety? Una po, surety is a promise of guarantee to take responsibility for someone else's debt or obligations. Ang surety pala, ito ay isang pangako o paggagarantiya o pagbibigay ng katiyakan ng responsibilidad sa isang taong may utang or may obligasyon in case na hindi niya kayang bayaran. No? Merong magbibigay ng surety o ng katiyakan. And the Bible says, Jesus is our surety. He has become the surety of the better covenant. Lahat ng salita ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng pinangako ng Panginoon sa kanyang tipan, ang Panginoong Jesucristo, siya yung katiyakan. Siya yung tumitiyak. Siya yung kasiguruhan. Amen? Siya ang magseseguro, magtitiyak ng mga pangako. So sa case natin, of course, si Lord ang nagbayad ng ating utang, ng ating obligasyon. When Jesus died on the cross. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 21 in the Expanded Bible,
Sabi yan, God made Christ. Ginawa ng Diyos si Kristo na hindi nagkasala, na hindi nakakakilala ng kasalanan, na naging kasalanan sa atin, naging kasalanan siya doon sa krus upang yung kanyang katuwiran ay mahayag sa atin. In other words, so that you will become the righteousness of God. So that the righteousness of God will manifest, mahayag sa ating pong buhay. Si Jesus ang nagbayad. Si Jesus ang nagbigay ng katiyakan. He who had no sin, never sinned, did not know sin, become sin for us. Siya'y naging kasalanan doon sa krus. Hindi siya naging makasalanan. Siya'y naging kasalanan sa krus. Siya'y naging sumpa sa krus. Siya'y naging bayad para sa dapat na obligasyon natin. John chapter 19 verse 30, it says, Jesus said, "It is finished." Sabihin natin, it is finished. Kasi sinabi ni Jesus yon. Sinabi ng Panginoon, tapos na. Now, the Greek word for it is finished is tetelestai. Na ang ibig sabihin, ito'y galing sa verb na salita na teleo, meaning to bring an end or to complete the task. When Jesus said, it is finished, ibig sabihin, tinapos niya na ang task ng pagtubos. Tinubos niya ang bawat isa doon sa krus ng Kalbarya. He completed the task of redemption. And our responsibility is to believe on Jesus. Maniwala tayo, sumampalataya tayo sa tinapos niyang gawain ng pagtubos. Now, redemption, alam naman natin, redemption is fourfold. Salvation, healing, deliverance, and prosperity. Ginawa yun ng Panginoon. So, niligtas tayo dahil sa ating pagsampalataya sa Kanya. Kaya ang taong sumasampalataya sa Kanya, yun lang nakakaranas. Kaya kapag isang tao hindi sumasampalataya sa Kanya, hindi nararanasan ng tao kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon. That is why faith is very important. And we should live by faith. So, redemption is fourfold: salvation, healing, deliverance, and prosperity. Kasaganaan ng kaluluwa, kasaganaan ng ating buhay. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi na nanatili lang doon sa ligtas ka. Hindi lamang nanatili doon sa pinagaling ka. Merong deliverance, merong total freedom from bondages. Amen? At merong prosperity. May kasaganaan ng buhay. Kaya nga, di ba na, ang Panginoong Jesucristo siya'y lumago. Spiritually, mentally, emotionally, and of course, socially, because He has the favor of God. Talagang pinagpala siya ng Panginoon, ng Diyos Ama. So, that is the meaning of surety. Jesus become our surety. Siya'y nagbayad. Siya'y tumubos sa atin. Siya'y nagligtas sa atin. Pangalawa, surety involves providing assurance and guarantee to those who are in a covenant relationship with Christ. So yung surety, ito yung katiyakan ng pag-provide ng assurance, ng kasiguruhan, ng katiyakan, nagagarantiya ng provision ng pagpapala ng Diyos sa isang taong mayroong covenant relationship kay Lord. Si Lord, nagbigay siya ng kanyang covenant, naglatag siya ng kanyang covenant, and for us, people of God, na siya ang magbibigay ng decision for us to believe. Now, the word surety in Greek is engios, na ang ibig sabihin, it means the sponsor. The certainty, siya yung katiyakan, the guarantee, and the assurance of a better covenant. In the Old Testament, merong Old Covenant sa panahon ni Moses. But yung everlasting covenant na binanggit ng Panginoon kay Abraham, part tayo doon because of Jesus Christ. And Jesus Christ has become the surety. Siya yung katiyakan ng much better, more.
giving us the better covenant. The Lord Jesus is the sponsor, the certainty, the guarantee. He is the assurance of a better covenant. Siya yung magbibigay nga when Jesus came, sabi ng Bible, He came to give us life and to have it more abundantly. Siya yung nagbibigay ng katiyakan na yon. Siya yung nagbibigay ng kasiguruhan. Kaya nga doon sa ating text, Hebrews 7 verse 22, Jesus has become a surety of a better covenant. Now that better covenant in Greek is kriton diatheke, na ang ibig sabihin, more useful, more advantageous agreement, more excellent covenant. Jesus has become the more useful. More. Kaya nga we believe that there is more in this year 2024. There is more blessings, more provisions, more favor of God. At yun ang inahadlangan ng dyablo. Yun yung pinipigilan ng dyablo. Ayaw ng dyablo na pagpalain ang bawat isa. Ayaw ng dyablo na maging masaya ka. Ayaw ng dyablo na ikaw ay pinagpala. Kasi pag ikaw ay pinagpala, namumuhay ka sa blessing ng Panginoon, namumuhay ka sa favor ng Diyos, madali sa iyo na mag-share mag-testify. Pag nag-testify ka, nakita sa iyo yung resulta ng blessing ni Lord, ng favor ni Lord, madali ang taong kumilala sa Panginoon. Pero kung mag-share ka na wala yung blessing ni Lord sa iyo, mukha kang mahirap, mukha kang miserable, mukha kang malungkot, sino maniniwala sa iyo? Are you with me? Walang maniniwala sa isang tao na magsasabing masaya maglingkod sa Panginoon, pero yung mukha mo ay malungkot. Are you with me? Kaya nga ito yung inaatake ng dyablo. Binibira ng dyablo yung preaching na ito, yung pagtuturo na ito. Mga kapatid, magmula nung inaral ko yung covenant at tinuro ko yung covenant nung mga nakaraang taon, ang dami kong atake. Daming atake ng kaaway. Ang daming bira sa akin. Ang daming mga gawa ng kaaway na kung ako lamang bilang ordinaryong tao na walang relasyon, walang covenant relationship kay Jesus, pwede na akong bumigay. Pwede na akong mawala sa tindi ng mga pagsubok, sa tindi ng atake ng dyablo sa aking buhay personal. But praise the Lord, I'm here because of the mercy of God. Amen. I'm here because of the mercy of God, because of God's compassion. The Bible says, His faithfulness, they are new every morning. Ang katapatan ng Diyos, araw-araw, laging bago. Ang habag ng Diyos, araw-araw. Ang biyaya ng Diyos, araw-araw. Ang benepisyo ng paglilingkod sa Diyos, araw-araw. Araw-araw siya nagpapalakas. Araw-araw siya nagpapatibay. Araw-araw. Last year, nakaranas ako ng matinding kalungkutan. Kasi may nawala sa atin. Kasi yun ang gusto ng kaaway, maging malungkot ka. Yun ang gusto ng kaaway, maging para kang yung wala ka na doon sa tinatawag na magandang buhay. O magandang ugnayan sa Kanya. O masayang buhay. At ngayong taon, panibago na namang atake ng kaaway. At may mga question, si Lord ba sumasagot ng panalangin? Si Lord ba ay nagpapala pa rin? Kasi sa panahon ngayon, naharap tayo sa isang matinding pagsubok uli dahil meron tayong isang kapatid, isang mahal sa buhay na nasa piling na ng Panginoon. Again, magdadala ito ng kalungkutan sa atin. Pero manatili tayong matatag at matibay sapagkat kapag ang dyablo nag-alis ng isa o ng dalawa, tatlo, si Lord magbabalik ng mas marami. Magtitindig ng mas maraming mga lingkod ng Panginoon. Amen? I believe that. Why? Because nakilala ko na ang Panginoon. Sa buong panahon ng paglilingkod ko sa Diyos, ang Diyos maraming mabuting ginawa. Pero laging pipigilan ng dyablo. Laging ko-questionin ng dyablo ang salita ng Panginoon. Yung kanyang old tricks, yung kanyang old scheme, old deception. No, nakatulad ng sinabi niya, si Lord merong covenant kay Adam and Eve.
Lahat ng salita ni Lord, covenant yon. Nung sinabi ng Panginoon kay Adam, sabi niya, lahat ng pagkain, sa Garden of Eden, pwede mong kainin, pero yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag mong kakainin, sapagkat sa oras na kinain mo yun, mamamatay ka. And that means separation from God. That is the first. And second, that is separation from the body. Kasi itong katawan na ito, tahanan lang ito. Pag nawala ng espiritu at kaluluwa nito, wala na itong silbi, babalik na ito sa alabok. Pero kinu-question ng diablo yung sinabi ng Panginoon. Sinabi ba ng Diyos na kapag kinain mo yung bunga, mamamatay ka? So lagi niyang kinu-question, mga kapatid, anumang salita ng Panginoon na tinatanggap mo, anumang salita ng Diyos na binabasa mo, anuman ang covenant ni Lord sa iyo, no? Panghawakan mo. Bakit? Kasi laging ko-questionin ng diablo. Are you with me? Yung blessing, yung preaching ng blessing, preaching ng covenant, preaching ng mga pangako ng Panginoon, preaching ng favor ng Diyos, ko-questionin ng diablo. Pero tandaan natin na lahat ng mga nangangaral ng mga positibong bagay mula sa Diyos, nangangaral, nagtuturo ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng habag ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, ng favor ng Panginoon, inangat ng Diyos ang kanilang buhay. Bakit? Kasi covenant ng Diyos yun eh. Jesus, the Bible says in Hebrews 7 verse 22, has become a surety of a better covenant. And the word surety, no? The word surety, yung sinasabi natin kanina, ay ito isang katiyakan. That Jesus is the sponsor, the certainty, the assurance of a better covenant. And right now, He is the surety of better covenant. Better covenant meaning Kriton, diatike, na siya yung, it means more useful. Yung covenant ni Lord, mas doble. Much more. Much better. More advantageous. More excellent. It is a better covenant with an everlasting result, continuously without end. Yung better covenant ni Jesus, it is an everlasting covenant na sinabi ni Lord kay Isaiah, sinabi niya kay Jeremiah, sinabi niya sa mga propeta na inahanda ang mga tao na merong better covenant, merong everlasting covenant. And when God said that I will make an everlasting covenant, God is saying, I will never, ever stop doing good to them. And I will put my fears in their hearts. And I will not depart from them. Hindi hiwalay ang Panginoon kapag siya ay nakipag-covenant. And this is the same covenant that Jesus is giving us an assurance na ang Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. In the Amplified Bible, it says, and so because of the oath's greater strength and force, Jesus has become the certain guarantee of a better covenant, a more excellent, a more advantageous agreement, one that will never be replaced or annulled. Itong covenant ng Panginoong Hesus, mas better ito. No? It is the same covenant na binanggit niya kay Abraham. The same covenant na ang nagbibigay ng katiyakan ay ang Panginoong Hesukristo. And in Hebrews chapter 8 verse 6, He has obtained a more excellent ministry inasmuch as He is also a mediator of a better covenant which was established on better promises. So itong better covenant established on better promises, hindi ito nare-replace, mga kapatid. Hindi ito na-annulled, hindi ito nasisira unless na yung tao o ikaw ay umalis ka sa covenant na yon. But the covenant of Jesus, the covenant that He has given to us, it was ratified, confirmed, certified by the blood of Jesus. And that is why it is eternal. Pangwalang hanggan ito.
Amen? Can we give God the praise? It is more excellent. It was established on better promises. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20, for as many as are the promises of God in Christ, they are all answered, yes. Kahit na gaano karami ang pangako ng Diyos kay Kristo, laging ang sagot, yes. Amen? God has almost 7,777 promises in the Bible. And they are all yes in Christ. Can we give God the praise? Walang pangako ang Diyos na hindi nangyari. Walang pangako ang Diyos na hindi nagkaroon ng kaganapan. Lahat ng pangako niya ay na-establish sa better covenant with better promises. Amen? Jesus, our Lord, is the assurance. Kaya nga we cling on to Jesus. We focus on to Jesus. We exalt Jesus. We glorify Jesus. Why? Because Jesus is the center of it all. Siya yung sentro. Siya yung kaganapan. Siya yung katiyakan. All the promises of God, they are yes in Christ. They are all yes in Christ. Sometimes, maghihintay ka. Sometimes, just merong delay. Sometimes, minsan magtatanong ka, Lord, bakit? Pinag-pray ko naman eh. Hiniling naman namin eh. Pinaglaban naman namin eh. But you know, sometimes, hindi natin alam yung mas better pa na plano ng Panginoon. Can we give Him the praise? Basta ang assurance natin, all the promises of God, they are yes in Christ. His abundance, His grace, His blessings, His forgiveness, His mercy, His favor, His healing, His prosperity, His peace, prosperity, fruitfulness, success, victory, breakthrough, revival, they are yes in Jesus. Amen? They are yes in Christ. Yes, lahat yan. The question today is this. Tanong ngayon, ano yung responsibilidad natin? Kasi si Lord nagsabi ng, come to me, hear me, listen to me, and I will make an everlasting covenant. God said, I will make an everlasting covenant, and I will not stop doing good to them. And Jesus is the assurance of the better covenant. Therefore, what must be our responsibility as covenant believers, as people of covenant, as people who believe in God, as people who have that covenant relationship with Jesus? What must be your responsibility? Ano yung ating responsibilidad? Una, na dapat nating maging responsibilidad. Dapat mong maging responsibilidad. Be a man and a woman of consecration to Christ. Maging isang lalaki ka, maging isang babae ka, na consecrated ka kay Kristo. If you want to experience the fullness, the more usefulness, the more advantageous agreement, more excellent blessings of God in your life, be a man, be a woman of consecration to Christ. Ang consecration, mga kapatid, kay Kristo ay hindi lamang ngayong araw. It is an everyday life. Why? Because you want an everyday blessing. Amen? Because the Bible says God daily loads us with benefits. And so consecration must be an everyday life. Consecration must be a lifestyle. Amen? Ito'y maging buhay natin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7, verse 1, in the Amplified Bible, it says, therefore, since we have these great and wonderful promises, meron tayong mga dakila at kamanghamanghang mga pangako sa Diyos.
na nakapaloob sa kanyang tipan, nakapaloob sa kanyang covenant. Therefore, ano ibig sabihin ng therefore? Kaya nga, sa katapus-tapusan, no? In finality, if you want to experience more from God, if you want to experience more of God's blessings, more of God's favor, more of God's direction in your life, more of God's anointing in your life, more of God's strength, more of God's wisdom and power in your life, more of God's revelation in your life, more of God's wonderful and great promises, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates body and spirit, completing holiness, living a consecrated life, a life set apart for God's purpose in the fear of God. Last Sunday we talk about the benefits of having the fear of God. Pag may takot ka sa Diyos, namumuhay ka na may banal na takot, mataas na pagpaparangal sa Diyos, malalim na paggalang sa Panginoon, mamumuhay ka ng malinis. Mamumuhay ka ng banal. Yes, the devil will accuse you. The devil will say something against you. Even the devil will use people against you. But if you will live a consecrated life for God's sake, for Jesus, set apart for His purpose, then all His blessings, all His provisions, all His favor will manifest. It's about a consecrated life. This is a must for everyone. Live a consecrated life. Amen. As covenant believer, as covenant people of God, as people na naglilingkod kay Lord, hindi pwede kasing na magsisimba ka ng Sunday. Actually, ang service niya natin just 2 hours lang. Di ba? Isang beses lang, Sunday. Pero may covenant groups. No, yung iba hindi pa part ng covenant groups. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ito yung laban, kapatid. Ito yung battle. Kasi everyday merong laban. Everyday, hindi gugustuhin ng diablo na ikaw ay maging masaya. Hindi siya natutuwa na masaya ka. Hindi natutuwa ang diablo na ikaw ay mapayapa. Lagi siyang mag-torment ng isipan mo, lagi siyang mag-inject ng kanyang mga nagniningas na palaso to discourage you. Kaya nga everyday, we should put on or gird ourselves with truth. Put on the breastplate of righteousness. Shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Let the peace of God be with you. Let faith be your shield against the flaming arrows of the devil. Every day, lagi siyang merong discouragement, lagi siyang may atake sa iyong buhay. And we need to stand firm in our faith. Amen? In our covenant with the Lord Jesus Christ. So this is our responsibility. Be consecrated to Christ. Maging matuwid tayo, mamuhay tayo na matuwid. No, hindi yung righteous ka or holy ka or sanctified ka pagka Sunday, pagka Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi nangyayari. Pagkasabi sa katabi mo, kapatid, everyday life. Araw-araw. Amen? Araw-araw. Pangalawa, be a man and woman of commitment to Christ. This is our responsibility doon sa covenant niya, doon sa mga pangako ng Diyos. Since we have these great and wonderful promises, no,
Ang daming pangako ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Bakit nadidelay? Bakit napipigil? Kasi nga, yung lifestyle, no? Tandaan natin ng diablo, legalista. No? Sasabihin niya sa Diyos, yan ba yung pagpapalain mo ay namumuhay ng makasalanan, namumuhay ng hindi matuwid? At sasabihin naman ng iba, bakit yung mga makasalanan na nga sila, namumuhay na nga sa kasalanan, maulad pa yung buhay nila. So, parang merong extreme both sides. Pero alam naman natin, kapag isang taong makasalanan na namumuhay ng malayo sa Diyos, no, pagdating ng panahon may matinding judgment doon. Kaya nga yung habag ng Diyos kanya pang in-extend na ang mga namumuhay sa kasalanan ay magkaroon ng matuwid na relasyon kay Hesus Kristo upang pagharap niya kay Jesus sa araw ng paghuhukom, hindi siya nakayuko ang ulo, kundi siya ay merong boldness na harap kay Lord. At sabi niya, Lord, I'm here. And the Lord will say, come my child, enter into the joy of the Lord. Papasok ka sa kaharian ng Diyos sapagkat ikaw ay namuhay para kay Kristo. Hindi totoo, mga kapatid, yung nakikita nyo sa Facebook, nakikita nyo sa social media, na tay, nay, nasa langit ka na, balitaan mo naman kami. Walang ganon. No, hindi lahat ng tao pag namatay pupunta sa langit, pupunta sa paraiso, hindi. Kaya nga si Jesus namatay sa krus, tumagas ang kanyang banal na dugo upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It's about faith in Jesus. And as long as you have faith in Christ, you will live a consecrated life. Amen? Habang nabubuhay ka sa pananampalataya kay Kristo, mamubuhay ka sa buhay na banal. Amen? Pangalawa, sa commitment kay Kristo. Pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Si David is a man of God's covenant. He lives in the old covenant, but he has the new covenant mentality. Sabi niya sa Psalm 71 verse 14, but I will hope continually and will praise you yet more and more. Ako'y aasa sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y patuloy na mananalig sa iyo. I will hope continually. Aasa ako lagi sa iyo. Ikaw ang aking pag-asa. More and more. This man believes that there is more and more with God. And he said in verse 15, my mouth shall tell of your righteousness. Ang aking bibig ay magsasalita ng iyong katuwiran. Bakit siya magsasalita ng katuwiran, ng righteousness? Kasi namuhay siya ng righteous living. Ang isang taong namumuhay ng matuwid ay may karapatan, may kakayanan na magsalita ng matuwid. Pag namumuhay ka ng banal, lalabas sa bibig mo ang kabanalan. Pag namumuhay ka ng matuwid, lalabas sa bibig mo ang mga matutuwid na salita. Hindi ka matutuwa sa mga mali at mga hindi tamang salita. Your mouth will tell of His righteousness. Kaya sabi ni David, my mouth shall tell of your righteousness and your salvation all the day. Why he said this word that I will tell your righteousness and your salvation all the day. Bakit? Because he experienced eh. Naranasan niya yung righteousness. Naranasan niya yung pagliligtas ng Diyos. Niligtas siya ng Panginoon. At sabi niya, I do not know their limits. He committed his life to God. He was consecrated to God. And he was committed to God. Why? Kasi he experienced it. He experienced the fullness of God's blessings in his life. The same with us. And today, mga kapatid, ang ating assurance si Hesus Kristo. There are times hindi mo kaya. May mga pagkakataon na Pastor, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mamuhay na matuwid. Hindi ko kayang magsalita ng matuwid. But if you will just believe, if you will just surrender yourself to Christ,
He will help you. Sabi ng Psalm 25 verse 10, all the paths of the Lord are loving kindness. Lahat ng daan ng Panginoon, ito ay punong-puno ng kanyang pag-ibig. Ng kanyang loving kindness, ng kanyang kabutihan, ng kanyang goodness, ng truth and faithfulness to those who keep His covenant. Lahat ng mga daan ng Diyos, lahat ng mga daan ng Panginoon, all the paths of the Lord are loving kindness, goodness, and truth and faithfulness to those who keep His covenant and His testimonies. So the word keep in Hebrew is natsar, which means to observe and obey by faith. When you keep the covenant, it means you observe it and you obey that by faith. I have this question today. Since we have heard, narinig natin, na dapat meron tayong responsibility. Meron tayong obligasyon. Dalawang obligasyon natin, consecrated life, committed life. At kapag ikaw ay consecrated, committed ka, you are keeping, you are observing, you are obeying His covenant by faith. The question is, are you observing? Are you obeying God's covenant by faith? And this is my last question. Are you a covenant practitioner? Tayo ba ngayong umaga ay covenant practitioner? Pastor, ano ba ibig sabihin ng covenant practitioner? Covenant practitioner refers to someone who specializes in understanding, obeying, and implementing the teachings and principles of the covenant. Pag sinabing, ikaw ay isang covenant practitioner, ikaw ay yung isang tao na inuunawa mo, sinusunod mo, ini-implement mo ang mga aral at mga prinsipyo ng covenant. Kasi lahat ng mga pangako ng Diyos, lahat ng mga pagpapala ng Diyos, lahat ng mga favor ng Diyos nakapaloob sa covenant. At kung nais mo yung pagpapala ng Diyos, kung nais mo ng talagang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyo, more of God's blessings, more of God's anointing, more of God's favor in your life, then patuloy mo itong unawain. Patuloy mo itong basahin. Not in your cellphone. Kasi sa cellphone, hindi ka magtatagal. Sasakit ang mata mo. Pero dito, magtatagal ka. Lalo na kung meron kang colored pencil sa magandang Bible. Tatandaan mo yung mga pangako ng Diyos at lahat ng mga pangako ng Diyos, lahat ng mga pagpapala ng Diyos nakapaloob sa kanyang tipan, sa kanyang covenant. So be a covenant practitioner. Sabi ko kanina, dalawang salita ang nagbigay sa akin ng matinding impact. Born again. Covenant. Marriage is a covenant. Friendship is a covenant. Everything in God is a covenant. And God is the God of covenant. He is the covenant-keeping God. His name is Yahweh, the covenant-keeping God. He will not change nor alter the words that comes out of His mouth. Hindi niya babaguhin. Hindi niya babaguhin ang Biblia. Ang Biblia, salita ng Diyos. At kapag ikaw ay nagmahal sa salita ng Diyos, katulad ni Joshua, sinabi ni Lord sa kanya, this book of the law, this book of the covenant shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. And then you will observe to do according to all that is written in it. Ma-observe mo, maiintindihan mo, maunawa mo lahat na nakasulat dito. And then you will make your way prosperous. And you will have good success. Sabi ng Bible, good success. Merong good success, merong bad success. Bad success, you have everything in this world. May maganda kang bahay, may magandang kotse, meron kang magandang karir. Pero wala kang relasyon sa Diyos.
That's bad success. Good success, you have personal and covenant relationship with God. And you have everything. Because when you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Amen? Lahat ng bagay idadagdag sa'yo. Can we give God the praise? And so in closing, I will declare these words about what it says. Psalm 115, verse 14, verse 12, it says, the Lord has been mindful of us. Why? He has been mindful of us. Bakit ang Diyos mindful of you? Aware of you? Conscious of you? Bakit iniisip ka ng Diyos? Bakit? Because of His Word. Because of His covenant. Pag ang isang tao may covenant sa Kanya, pag sinabi kasing covenant, nakipag-isa ka sa Kanya. You have that union, you have that personal relationship with Him. Tinanggap mo siya as your Lord and Savior. No? Pag tinanggap ng isang tao si Jesucristo as bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, kaya sinasabi natin, tinanggap mo na ba ang Panginoon? No? Kasi kapag tinanggap mo siya, naintindihan mo yan eh. Kaya nga nung tinanggap ko siya, when I was 18, I experienced the born-again experience. And that born-again experience becomes my personal relationship with Jesus. Nagkaroon ako ng covenant noon. God confirms that it was a covenant. And it is a covenant even today when you have that personal relationship with Jesus. And the Bible says, the Lord has been mindful of us. Why? Bakit siya mindful sa'yo? Kasi nga, because of His covenant, and He said He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both small and great. And He says, may the Lord give you increase more and more, you and your children. The Lord will give you increase more and more, you and your children, because there is more in this year, for this year, 2024. There's more in God. There's more. Amen? The Lord will give you increase more and more. Yes, may pagsubok. Yes, may atake ng diablo. But if you will remain, kung mananatili ka kay Kristo, kung mananatili ka sa iyong covenant sa Kanya, kung patuloy ka magtitiwala at aasa sa Kanya continually, there is increase of more and more. You and your children, ikaw at ang iyong mga anak, may you be blessed by the Lord who made heaven and earth. Amen? Praise the Lord.